Yun. So, let's properly start our training or webinar for tonight. Kasi this webinar was requested by a lot of you kasi napansin ko ang daming real estate realtor dito na gusto mag face to face. Ngayon sabi ko, let's have a once webinar session and then let's discuss everything one time big time. Okay? And tonight I'm going to be presenting to you what you're gonna learn sa face to face. Okay? Hindi ito yung usual na mga naka one-on-one ko before na anong tawag dito? Parang setting up. Kumbaga, kung paano ko one-on-one yung iba dito sa inyo, ito yung may experience nyo kapag nag-face-to-face tayo. Meaning, i-hands-on ko, i-guide ko yung mouse ninyo papunta doon sa kung ano yung i-click nyo doon sa laptop ninyo. Okay, ibig sabihin, bring your own laptop, bring your own extension wire, your Wi-Fi, credit card, or any payment info na magagamit ninyo kasi gagawa tayo ng actual doon. Hindi lang kayo nakatingin sa monitor ninyo, i-guide ko kayo doon mismo sa computer ninyo. Okay? Makikita nyo ako face to face, ituturo ko sa inyo kung ano yung kiklik ninyo para magawa ninyo yung inyong funnel. Okay? So, ngayong gabi ay pag-usapan natin itong aking ginawang mumunting presentation. Okay, dito tayo sa mahiwagang Canva. And let me just quickly share my screen. Bigyan nyo na. And nasa na yun? Saan na nga ba yung ano nito? More. Present. Ayun, yung present. Present. Presenting. All right. Let me know guys if bago mag-proceed, okay yung audio, okay yung nakikita nyo yung screen ko. Okay ba? Pasok? Yun. Yes, clear naman, Coach. Maraming salamat Sir Mark Anthony Ordonia. I like that Baka coach made sense. ah yan, maraming salamat kung yan ang tingin nyo. Okay. So, the ultimate Facebook ads framework for real estate agents. Discover the customer journey map. How to get qualified inquiries and convert strangers into buyers. Okay? Now, pag-usapan natin isa-isa. Next slide natin is what's inside this training ba? Okay? Ituturo ko sa inyo yung customer journey map. Step-by-step guide kung paano mo i-funnel yung mga leads mo. Obviously, kapag ginawa ko dito sa webinar, sobrang haba nito, but this is the reason why we want it to become face-to-face. Okay? But you'll get an idea how do you funnel your leads. Okay? Second, how to create an irresistible offer or creating an offer. Kung hindi man siya irresistible, creating an offer. Paano gumawa ng irresistible offer? Yung tipong kahit aso ng kapitbahay ninyo, mahihiyang tumanggi sa offer mo. Okay, number 3, the ultimate sales hook template. Paano ba gumawa ng powerful sales copy gamit yung simpleng hook na bagay sa industry mo? Again, kahit na nasa real estate ka or hindi, magagamit mo tong strategy na to sa business mo. Ngayon, kung high ticket product ka, ibig sabihin, nagkakahalaga ng 10,000 mahigit, 50,000, 150,000, 2.5 million. Ito yung kakailanganin mong script para pag tumawag ka dun sa prospect mo, yung tipong hindi ka bababaan ng telepono. Okay, but makukuha nyo ito dun sa face-to-face. But I'll give you a couple of background on this one. And then lastly, alam nyo naman siguro to lahat, the ultimate Facebook ads calculator. Kung hindi nyo pa alam to, balikan nyo yung day 5 para kung paano nyo makompute yung ideal CPL niyo at yung customer acquisition cost para hindi masunog yung ad budget mo. Papatunayan ko sa inyo na hindi mahal yung 50 pesos na cost per message as compared doon sa 2 pesos na cost per message. Alright? Okay ba tayo doon? Maganda ba yon? Yon. Mukhang maganda. Inunahan ko na kayo. Yan. Next. About me. Why listen? Bakit ba kayo makikinig sa akin? Sino ba tong digital homie na to? Ano bang background nito?
Okay? Isa po akong HRM graduate. Okay? Dahil bobo nga ako sa math. Pinag-HRM na lang ako ng magulang ko kasi nga wala akong mapupuntahan na walang computation eh. Although yung tinuturo ko ngayon, math, yung Facebook Ads Calculator. Pero, it's parang nawiwerduhan din ako sa sarili ko bakit yung calculator ang pinopromote ko. Kasi nga, nasunugan ako ng nasunugan sa ads and yung calculator lang ang nagsalba sa pag-ads ko. Okay, dati akong waiter, service crew, OFW sa Dubai. Nung bumalik ako ng Pilipinas, nagsimula ako magbenta sa multiple industry. Okay, I have spent more than 10 years of my corporate career in sales. Ibig sabihin nun, pagbalik ko ng Pilipinas, nagbenta na ako na nagbenta. Sa sobrang dami kong binenta, naging medrep ako, drug dealer po ako noon, pero legal, medical representative. Okay, nagbenta ako ng kotse. Okay, dati ako sa Toyota, nagbenta rin ako ng Mitsubishi. Okay, naging life insurance agent din po ako. Okay, sales and marketing manager sa isang farm sa Tarlac. Naging sales executive din ako ng isang roofing company sa Pampanga. Naging real estate agent din po ako. Ask me why kung bakit umalis ako sa pagre-real estate agent. Sino kaya ang merong idea kung bakit ako umalis sa pagiging real estate agent sa Pampanga? Why? Ayan. Because I became a full-time digital marketeer. Yun ang sagot. Kasi nga guys, when I was an agent sa Pampanga, I was selling houses sa subdivision. Hindi ko nababanggitin kung saan subdivision sa Pampanga. But kilala sa Pampanga. Okay? When I was selling, di ba, naging car sales executive ako. So hindi naman yon 500 pesos na product lang. Hindi, kumbaga nagkakahalaga ng 800,000, 1 million, 2.5 million, etc. So malalaking amount yung pinag-uusapan. Life insurance, ganun din. Sales and marketing, ganun din. Nung nag-real estate agent ako, although nung car sales executive ako, inaaral ko na yung Facebook ads. Okay? Sabi ko, is there a way na makakuha ako ng leads without talking directly to people? Alam nyo ko yung experience ko nung car sales executive ako, sa sobrang katamaran na namin maghanap ng prospect, pumupunta kami ng sementeryo. Kasi yung boss namin noon ay tuwing nagpi-field kami, hinahanapan kami ng leads, yung mga pangalan, kung sino yung mga nakausap namin maghapon. Naubusan na kami ng leads. Pumupunta kami ng sementeryo, kinukuha namin yung mga pangalan ng mga patay doon. Yun ang sinasabit namin sa boss namin. So, by the time, parang we are kind of frustrated ba para makakuha ng kausap na matino. Tapos doon ko natutunan yung Facebook ads at that time nung car sales executive pa ako. And then nagpalipat-lipat ako ng company. Actually, yung lipat-lipat ko ng company, nagtatagal ako sa isang company ng 1 taon. Ang pinakamatagal ko sa isang company is 4 years, which is yung naging medical representative ako. Pero every now and then, 1 year lang tinatagal ko. Now, nung nagbebenta na ako ng property sa Pampanga, sabi ko, shit, ito na yung magiging future ng sales. Okay? Magpa-real estate agent ka man, magpa-e-commerce ka man, magpa-local business ka man, pag hindi mo natutunan ang Facebook ads, no? Hindi ka talaga makakakuha ng benta. And doon ko na pinush through yung pagiging full-time digital marketer ko. Hindi na ako bumalik, napagod na ako maghanap ng kliyente sa labas, and nag-full-time digital marketer na ako. That's why I'm also having an agency, and I'm also running a coaching program, which is itong Digital Homie Academy. Alright, yan po yung kwento ko. So, and let's proceed. Kung wala na question, let's proceed. Kasi it's not all about me, it's all about you guys. Kung paano ko kayo matutulungan sa Facebook ads. Okay? Now, next slide po natin. Sino ang nakaka-relate? Sabi nung isa, piso lang ang cost per message ng ads ko, pero wala pa rin akong sales. Sabi naman nung nasa kanan, ako 50 pesos ang cost per message, pero madami naman akong benta. No? Sino nakaka-relate? Kung nakaka-relate kayo, it's all up to you. Ipapakita ko sa inyo kung bakit merong piso o may 2 piso na cost per message at merong 50 pesos, bakit mas mura yung 50 pesos sa
isang piece sa 1 peso or 2 pesos. Ipapaliwanag ko yan doon sa dulo and most probably you guys alam nyo na ang sagot doon. Facebook Ads Calculator. But before you even think about the calculator, I'm gonna be showing you the process before nyo makompute yung cost per lead nyo. Next, meron po tayong tinatawag na product market fit. Okay? How would you think if I am a sales executive ng isang golf business, and then I'm gonna be selling a golf membership to a taho vendor. Okay? What would you think will happen? Na mabebentahan ko kaya yung taho vendor? Guys, I am not kumbaga hindi ko dinadown ang taho vendor, no? Baka naman meron dito, sobra ka naman, masyado mo namang dinadown yung mga taho vendor, ganyan-ganyan. Taho yung vendor yung tatay ko. Hindi po. But I'm trying to give you the idea of anong tawag dito? Market. Ng market. Oh, tama. Now, yung tinatawag nating product market fit, ibig sabihin po nun, saan mo ba ibebenta yung product mo? Ngayon, next slide po natin. A tricycle owner or a tricycle driver to a taho vendor. Bebentahan ko yung taho vendor ng tricycle. Do you think bibili si taho vendor? Yes or no? Ha? Survey lang, quick survey. Possible, coach. Possible, di ba? Okay. Because kailangan ni taho vendor ng mas magle-leverage siya doon sa tricycle na ibebenta ni tricycle driver. Next, a meat vendor to a vegan. Do you think it is possible for a meat vendor to sell the meat dito sa vegan na to? No. Probably no, di ba? O hindi probably, talagang malaking no. Because you are trying to sell a product that hindi nagpi-fit doon sa tinatarget mong market. Okay? Teka muna, nasaan yung ano ko? Baka na, ito na. Akala ko natatakpan yung presentation ko ng mukha ko eh. Yun. Next slide. Real estate agent to a golfer. No, bibentahan kita ng real estate property. Isa kang nag-golf ka sa I don't know, sa malalaking ano diyan, golf club. Posible, 'di ba? Isang malaking yes kapag ka bibentahan mo yung isang golfer ng real estate property. Next slide. Real estate agent to a traveler or yung OFW. Possible? Ako na sasagot, yes. Okay? Yun po yung tinatawag na product market fit. Next, real estate agent to a businessman or investor. Sagot ulit, yes. Okay? Last na lang. Real estate agent, sorry, hindi ko natanggal yung businessman. Taho vendor, dapat ito. Real estate agent to a taho vendor, probably, hindi probably, malaking no. Di ba? Kasi hindi pag-fit yung binibenta mo doon sa target market mo. Meron pa pala. Real estate agent to driver, malaking no din. Product market fit din yon. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung meron kayong 10 million audience size sa Facebook, okay? Posible ko bang ma-attract yung tricycle driver at taho vendor at yung traveler or yung OFW at yung business owner sa ads ko? Sagot. Posible? Yes or no? Yes. 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 Okay. So nag-agree tayo Yes. lahat doon na hindi ito bias ha. Nag-agree tayo lahat dito na posible kong ma-attract yung tricycle driver at yung taho vendor doon sa ads ko. Bakit kayo nakakakuha ng basurang leads? Kasi nga nanggagaling dito sa mga hindi qualified or hindi nyo na pre-qualify na audience. Ibig sabihin guys, let's say for example si taho vendor ay nangangarap na magkabahay. Okay? May pangarap naman siya. Gusto niya magkabahay. Ngayon, nag-search siya sa Facebook. Ngayon, sabi niya, Camellia property or whatever.
Tapos, syempre dahil may search history si taho vendor sa kanyang Facebook app, matatag ngayon si taho vendor ni Facebook na someone who is probably interested in property. Same thing with tricycle driver, nangangarap din siya na magkaroon ng bahay, then magkakaroon ng historical data yung kanyang app. That's why posible mo siyang ma-attract. Ngayon, pag naglabas ka ng ads, yung kailangan mong mag-grab yung attention ng mga target audience mo. And nag-agree tayo na itong mga to ay pwede mong ma-attract. Ngayon, ibig sabihin, itong sa baba nito, may 5 stages daw ng awareness. Unaware, problem aware, solution aware, product aware, most aware. Ibig sabihin, pag finalal mo to dito sa ads mo, posibleng nakuha mo yung attention, interesado both of them. Yung businessman at saka yung taho vendor nag-inquire. Interested nga sila eh. 'Di ba? Ngayon, papaano mo ngayon mapi-pre-qualify yung mga interesado? Ito ngayon tinatawag na pre-qualify. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit importante na meron kang landing page. Okay? Ngayon, meron na silang desire to take action dun sa ino-offer mo. Ibig sabihin nun, ang gusto nating bumaba dito sa funnel, yung pangalawa, pangatlo, pangatlo or pang-apat na bottom is dapat yung qualified na leads para yung mga basura hindi na po siya papasok sa funnel mo. Or kung pumasok man, ma-minimize mo yung pumapasok. Kasi hindi natin ma-eliminate completely yung mga basurang leads na pumapasok. Kahit ako rin naman, napapasukan din naman ako ng mga basurang leads eh. No? So wala pong exemption po sa atin dito. Pare-pareho po tayo nakakakuha ng basurang leads. But it's up to you to pre-qualify those leads. Next. Ito po yung the triangle of success na tinatawag. Pain points, dream outcome, and the ultimate solution. Okay? Ano ba tong tatlo na to? Pag-uusapan natin dito sa next slide. I-mute po muna yung ating mga participants. Okay. Now, meron po tayong 7 stages of sales cycle. Okay? Malamang sa malamang dahil lahat naman kung meron kayong training program as a realtor or as a real estate agent, malamang sa malamang diniscuss din sa inyo to. Kung hindi sa inyo to dinidiscuss, malamang sa malamang hindi nyo talaga maiintindihan kung paano yung sales process o yung sales cycle. Mag-uumpisa sa prospecting. Okay? Paano yung prospecting natin? Yung attention. Tinatawag nating AIDA model. Attention, interest, desire, action. Pinoprospect mo, sino yung mga prospected na target audience mo. And then, kukuhanin mo yung contact number nila or yung contact info para ma-pre-qualify mo yung prospect mo. Now, kapag meron ka ng contact info dahil may CRM ka na, may customer retention or customer relationship management na tool, ino-nurture mo na yung prospect mo via email, via call, and then that's how the time you will present your offer via Zoom. Then, sa Zoom call, magkakaroon obviously yan ng mga objections. Wala pa kaming pera, next year pa yung makukuha yung gratuity ng asawa ko sa Dubai, anong tawag dito, may pinapaaral pa kami. So, yung mga objections na yon, ipa-pre-qualify mo pa rin, is this lead a good lead? Pabili na ba siya? O pwede ko siyang i-park muna, posible kung makausap to by next year, baka next year may pera na to. Okay, yung ibig sabihin yung mga objections na yon, ipa-park mo muna, i-segregate mo, sino ba dito yung hot, sino yung medyo hot, sino yung cold. Okay? And then, i-close mo na yung sale via Zoom, and then the cycle goes on, prospecting. Paikot-ikot lang po yung sales cycle po ninyo. Ngayon, eto na po yung tinatawag nating hard sell. Ayaw po nating mag-hard sell sa mga prospect po natin. Sabi natin, eto ka ngayon, real estate agent ka, imaginein mo, ma'am, here's the 2.5 million house and lot. Ipapa-deliver ko na po ba? As if na parang nagbebenta ka sa anong tawag dito, sa ads mo na buy now. No, as if naman na pag nag-click sila doon sa link mo, maglalabas sila ng credit card para bilhin yung 2.5 million na house and lot. Wala pong ganun.
Hindi po nangyayari yung sa totoong buhay. Tatawagan nyo po yon, tapos magkikipag-build kayo ng relationship. Paano nyo tatawagan? Yun yung second. Mute mo muna guys. Mute muna natin. So ibig sabihin yun yung script na ibibigay ko sa inyo doon sa face-to-face mismo. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng ibenta yung 2.5 million na house and lot via checkout. Kaya nang maraming tatanong, Coach, ano ba yung pipiliin ko? Sales po ba o leads sa real estate? Obviously, leads kasi hindi naman yan bibili directly doon sa website mo or doon mismo sa landing page mo. Okay? Ganun po siya kasimple. Now, meron po tayong tinatawag na customer journey map. Okay? From prospecting, ibig sabihin nag-rank ka ng Facebook and Instagram ads, ang gagawin mo ngayon is don't sell, add value to what you're selling. People don't want to be sold but they love to buy. Okay? Create content that solves a problem. Paano mo mai-solve yung problem nila? Pag-uusapan natin sa mga next slides. Now, ito yung makikita mo, di ba kanina, prospecting, make contact, present your offer doon sa offer page mo o yung landing page mo, o kung tawagin squeeze page, opt-in page, whatever, pare-pareho lang yon. Pero tinawag kong offer page, pareho lang siya. Then after dun sa offer page, i-qualify mo ngayon siya kung tama ba, market fit ba yung binibenta mo sa kanya. Tama ba nakausapin ko pa ba siya? Tama ba na magsayang ako ng laway dito sa kanya ng 6 months na hindi naman bumibili? Okay? Or walang pambili. Okay? Yung mga leads na yon, papasok yun sa CRM mo o yung customer retention management or customer relationship management na tinatawag. Then, in-nurture mo siya by email follow-up. Email 1. Thank you for attending the webinar, or thank you for downloading the ebook or the ebook checklist kung paano ka magi-start ng anong tawag dito, bumili ng condo, ano ba yung mga requirements, etc. Kumbaga meron kang lead magnet na binigay dito sa email 1. So kung ano man yon, iti-thank you mo siya at nag-opt-in siya. Email 2, in-nurture mo siya, may tinatawag tayong value ladder na tinatawag. Tapos yung mga objections na yon, ultimately, binibigay mo sa kanya yung sequence na yon via email, automated. Tapos, ang ultimate goal lang noon is mag-book siya sa'yo ng Zoom call. Meron dito na pag-click nila sa Facebook ads, nag-land sila sa offer page mo, automatically nakapunta sila sa thank you page mo and then nag-book sa'yo. Bibihira or kukunti yung ganong senaryo sa mga binibenta nyo kasi nga milyones ang halaga, hindi naman po siya 500 piso lang. Ngayon yung mga nagkukuni-kuni pa na bibili or hindi, yun po yung in-nurture ninyo po para makapunta doon sa booking page. Para makilala kanila, hey, ako nga ulit si Clarence pala, ako po ay taga ABC Property, and then nire-remind ko lang po kayo na meron po kaming promo ngayon. Okay? So pwede mong ilagay yon via email automation. Ito po yung tinatawag natin na value ladder, and then i-retarget mo yun ng ads mo. People who are likely to buy from you already. Dahil warm na sila na pre-qualify mo na sila. Okay? Now, meron po tayong tinatawag na target persona. Okay? If you're selling to everyone, you're probably selling to no one. Okay? Ibig sabihin, yes, lahat ng tao ay posible or pwede mong ipakita yung ads. Kasi lahat naman tayo gusto ng bahay eh. Gusto naman ng lahat ng tao ng magandang bahay at lupa. Sino bang ayaw? 'Di ba? So, ibig sabihin lang noon, ano mo lang siya, anong tawag dito? Gagawan mo siya ng specific avatar para yung ad copy mo is tailored fit doon sa pinapatungkulan mo ng ads mo. Kasi kung papakita ko sa inyo ang pagkakaiba mamaya, nung ad na vague yung pagkaka-create ng copy or yung ad na tailored fit doon sa pinapatungkulan mo na pinapatamaan mo ng ads mo. Okay? Now, meron tayo ditong isang case study. Okay? Sabi ko nga, if you're selling to everyone, you're probably selling to no one.
Okay. Meron tayo dito, di ba kanina nga is, meron tayong OFW, business owner. So nag-pick na lang ako ng isa, which is yung OFW or seaman. Okay. Itong seaman na to is single or sabihin natin yung seaman na to is single. Seafarer siya, of course. Male, 25 years old. Frequent traveler. Ang income niya is nasa around 150,000 pesos per month. Permanent resident siya ng Davao. Okay, party goer din siya dito sa Metro Manila every time na umuwi siya. Okay, which do you think ang product market fit dito kay si Ferrer na ito? Condo. Sino? Ha? Condo. 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 Okay, type 1 kung condo. Okay? Type 1 kung condo, ayan. Sino pa? Ma'am Noemi, Sir Paul. Okay. Sino ang bungalow? Type 2 kung sino ang bungalow. Puro 1 na. Okay. Duplex. Type 3 kung duplex. Wala. Townhouses. Wala. Ayun. So nag-agree tayo guys lahat dito na mag-fit yung product mo kay seafarer na single, which is yung condo na binibenta mo. Yan, si Sir Nino is 1 din. Okay. So agree tayo doon. Tama? Okay, let's move to the next slide. Ngayon, kapag ginawan ko ng add copy, okay, ibig sabihin, kapag nandoon ako sa ads ko, by following the triangle of success na pinakita ko sa inyo kanina, pain points, dream outcome, and solution. Imagine niyo kung gumawa ako ng copy as a seafarer traveling back and forth from the province to Manila is time consuming. Okay? Kasi yun yung pain points niya eh. Processing your travel documents and dealing with the hassle of traveling back is physically and mentally draining. Okay? So, ibig sabihin, I'm trying to capture their pain points before I sell the dream outcome. Imagine investing in a condo here in Metro Manila. You could party all night with your friends whenever you want without worrying about where you'll stay the next day. Additionally, you'd have the opportunity to bring your family from the province when you visit and explore Metro Manila. So I'm trying to give them the experience or the dream outcome. Okay? Now, here's the solution to your problem. Invest in a condo here at ABC Property. We are now offering the most affordable monthly amortization starting at 13,000 pesos only. Afford niya or hindi? Ha? Afford. Oh, afford. Nag-agree tayo afford kasi 150,000 pesos eh. Now, give them the opportunities. Ano ba yung mga opportunities that relies on the solution that you are trying to offer? Do you still want to get the most out of your investment while you're away? Kasi seaman nga siya, pabalik-balik siya eh. 'Di ba? You can rent it out to earn additional income. Now, pasukan mo ng urgency. Hurry. Only 3 slots left. Oh, ibig sabihin ko, nakita ko to, teka nga muna, bakit nga pala party goer ako, walang napupuntahan yung pera ko, ba't di na lang pala ako mag-invest sa condo? Okay? Yun yung magiging flow po nung inyong ad copy kapag nag-curate kayo. This is just an example. I'm just giving you an overview kung ano ang matututunan ninyo sa face-to-face na campaign training po natin. Now, imagine niyo kung ito yung ad copy ko. The same avatar, same target persona versus doon sa copy na ginawa ko kanina. Attention, OFWs, seafarers. Discover the benefits of investing in ABC properties. Enjoy no spot down payment and affordable monthly installments. Avail massive discounts and promos for over 250K. Unit starts at only 18K per month. Explore prime locations, take your pick, blah, 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 Pasig City, Pasay, Mandaluyong, etc. Why ABC properties? Enjoy lifetime ownership, experience, modern resort, blah, blah, blah. Pet-friendly environment. Contact Clarence Hill in this number, Viber 0927, etc., etc. Make a wise investment. Secure your place in Metro Manila's finest condos today. Kanino ka magkiklik? Dito or dito? No, yung previous o yung nauna? Sa una.
Ito, Sauna. itong may pain points, dream outcome. Yes, Henderson. exactly. So, ibig sabihin, wag nyong i-general, although na-cover nyo yung attention OFW seafarers, what's in it for me? Yes, 18K per month. Alam ko naman. Okay, affordable. Ayan na naman kung affordable. 18K per month. Sayang naman. Pang ano ko na to, pang 18K per month. Hindi ko naman yan, hindi ko naman siya priority sa ngayon eh. Wala akong nilagay na bakit mo kailangan mag-invest sa akin. Hindi ko naman siya priority, ibig sabihin. So, nakita niyo yung pagkakaiba, guys? Probably you're doing the same thing sa mga ads niyo. Same generic ad copy ang binibigay niyo sa ads niyo. Okay? Now, ito yung the ultimate sales hook template. Okay? Ito, guys, do not sell the property, sell the experience. Pansinin niyo yung pagkakaiba ng dalawa. Dito sa kaliwa, invest in luxury living at ABC property with our exclusive condo units. Versus, been working in Dubai for too long? Surprise your family with a brand new condo at ABC property on your next vacation. Teka nga muna. Oo nga no. Wala pa ako napupundar. Magbabakasyon na naman ako in the next 6 months. Teka muna, mag-inquire nga pala ako dito kay Clarence. Kasi gusto ko may mapuntahan yung pera ko. Nakita niyo yung diferensya ng dalawa? I'll give you another example. Enjoy stunning views here at ABC Condo, top-notch amenities, and a vibrant community right at your doorstep. Okay, versus, are you planning to stay here in the Philippines for good? Imagine your next vacation being here at ABC Condo with your whole family. Again, do not sell the property, sell the experience. I'm trying to give them the visualization. What if, imaginein mo na nasa condo yung buong family mo before ka bumalik dito sa Pilipinas, if you're trying to speak to the OFW. Okay? Lastly, experience the ultimate in modern living with ABC property. Don't miss out the incredible opportunity. Versus, perang pinadala mo, pwede mo rin i-invest sa condo. Meet Mike. Nag-story selling ka na dito. Who was able to earn additional income by renting out his properties while he was in Dubai. Mapapaisip ka ngayon, bakit kaya ni Mike mag-additional income? Pwede naman pala by investing in a condo. Di ba? So, ibig sabihin na sell mo yung experience or na-visualize mo sa kanila by just investing in a condo na pwede pala ako mag-earn ng additional income. Okay? While I am away. Okay? Next. Ito na yung pinag-uusapan natin kahit dun sa Facebook Ads 5-Day Challenge. The ultimate Facebook Ads Calculator. Imaginein mo, real estate agent A nag-spend ng 10,000. Okay? Meron siyang pagod na pagod, 5,000 inquiries ang nakausap siya. Actually, nagkakalyo na nga yung daliri niya kaka-reply 2 pesos, tuwan-tuwa siya ngayon Pre, ang grabe yung ko ngayon yung ads ko ngayon, 2 pesos per message. Pero wala akong nako-convert. Actually, may na-convert naman ako isa. Kumomission ako ng 80,000 pesos. Okay naman na sa akin. Actually, 80,000 ang kinita ko. Tapos versus 10,000 na nilabas ko, positive pa rin naman ako. Kaya lang, talagang nakakapagod, 5,000 na inquiries yung pumapasok. Pero still happy pa rin naman ako 2 pesos yung cost per message. Kasi yung baba Pero may isang nag-convert. Eto naman si Real Estate B, na-pre-qualify niya ngayon. Yung mga audience niya. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng sistema, nagkaroon siya ng sales cycle na maayos. Pareho lang naman sila ng total ad spend 10,000. Total inquiries na pumasok, 200 lang. Actually, ang average cost per lead pa nga niya, 50 pesos. Pero dahil qualified or quality yung leads na pumasok sa kanya, naka-convert siya ng 5. Kanino ka pupunta? Real Estate A o Real Estate B? Alam mo na siguro yung sagot. Hindi ko na sasabihin kung kanino. Real Estate B? Probably yun. Ito, hindi ito padamihan ng kausap. Padamihan ito ng matinong kausap. Kasi nag-agree tayo kanina na yung taho vendor tsaka tricycle driver posibleng mag-inquire sa inyo. At hindi tayo
nag-oppose doon. Lahat tayo agree doon. Okay? Kailangan mo lang i-pre-qualify ang iyong audience. Now, meron tayong tinatawag na irresistible offer. Kaya lang, ang problema kasi dito sa real estate property na binibenta mo, hindi nga ito 500 peso product. Okay? Paano mo ngayon maku-convert? Ano ba yung i-offer mo? Ito kasi yung mga usual gimmick eh. Virtual tour, discount, 15 pesos discount, 25 pesos discount, which is, aminin na natin, galing din ako sa sales, bullshit yon. Okay, hindi totoo yung discount na yon. Ibig sabihin nun, pinalabok lang yon. Ibig sabihin, niluto mo lang sa sariling mantika para palabasin mo lang din na meron siyang discount, which is in reality, wala naman talaga. Pasok lang din siya doon sa doon sa computation nung binibenta mong property. Okay, pinapaganda mo lang, pero ito kasing discount na to, hindi naman kasi to enticing sa bumibili. Sa totoo lang, hindi naman sila kumbaga, kung ikaw nagbebenta ka ng property, ma'am, by the way, may 15 pesos discount ka nga pala diyan, may 25 pesos discount ka. Gas-gas na guys yung discount na yon. Hindi, I mean, kung matalinong buyer, hindi ako may entice dito. Tapos obviously site visit, etc. Itutour mo siya doon sa site visit. Wala namang limited time offer eh. No, sa real estate property. Nung car sales agent ako, alam mo yung ginagawa ko guys? Namin pala. Serbisyo publiko or serbisyo ang panlaban mo para bumili sa'yo. Great customer service and the customer experience. Paano mo siya tinrato? Dapat top-notch yung pagsiservisyo mo sa kanya. Bigyan ko kayo ng example. Nung car sales agent ako, nag-apply na. Ibig sabihin, meron na siyang application, pinaprocess na ng bangko. Ngayon, lumabas na yung approval niya. Ibig sabihin, anytime pwede na siyang maglabas ng unit. Ang ginagawa namin noon, ma'am, nandiyan ka ba sa bahay nyo? Pupuntahan po kita dyan. Okay, kung wala ka pong service ngayon, ginamit yung service ng asawa nyo, ng anak nyo, walang problema, ma'am. Pupuntahan po kita dyan. In some cases, yung mga bumili ng sasakyan sa inyo dito, yung mga sasakyan, or yung mga kapitbahay nyo, dinideliver pa nga sa ano nyo eh, sa bahay nyo, di ba? Di ba? Dinideliver namin. Ganun kami ka-customer service, yung customer service namin sa kotse. Okay? Similar thing kapag ka nagbebenta kayo ng real estate property, hindi nyo naman i-deliver yung bahay eh, yung house and lot eh. Ibig sabihin, papaano nyo maita-top notch na out of sea of real estate agents, kayo yung naaalala niya na lagi niyang kausap, lagi nagpapa-remind, sir, may bago kaming discount. I mean, may bago kaming ngayon, may bago kaming project ngayon, baka gusto niyo po. Kasi guys, hindi man bumili sa inyo yan. Okay, hindi man bumili sa inyo ngayon, probability bibili sa inyo yan or magre-refer sa inyo yan sooner or later. Kasi kilala na kayo eh. Di ba? Kayo yung lagi nagre-remind. Ang kulit-kulit neto. Okay? Kung hindi man bumili sa inyo, makukulitan, bibigyan kayo ng referral. Okay? Sir RCJ, kumusta? Mag-usap tayo. Ayan, magre-refer ako sa iyo, wag kang mag-alala, babawi ako sa iyo. So, yun. So, ganun yung ang anong tawag dito, dapat na maging personal touch ninyo sa mga customers or prospects ninyo kasi hindi naman 500 peso product yung binebenta ninyo. Okay? Relationship building pa rin. Paano nyo may establish yung relationship? Via CRM, yung Customer Relationship Management. Okay? Now, eto yung makukuha nyo doon sa face-to-face, which is ibibigay ko sa iyo yung cold calling script na pwede nyo magamit kapag nagtawag na kayo ng mga prospects po ninyo. Bonus po yan. Doon sa face-to-face training po natin. Next, 3-day Facebook Ads Intensive Training. Napag-usapan na anong batch 10 kasi na magsiset up tayo ng face-to-face. Ngayon, kayo bahala sa venue. Okay? Yes? Sorry. Hindi, akala ko may question. I-mute muna kita. Okay. Akala ko may question. Teka. Mute muna, guys. Yan. Okay. Now,
Ano pag-usapan namin dun sa batch 10, kayo bahala sa venue. Okay? Sagot nyo yung venue. Kahit ako yung mag-book nung, baga ako na yung mag-process nung kung saan yung venue. Kaya gumawa ng GC kasi kayo po yung magde-determine kung saan po yung gusto ninyong venue. Okay? Tapos kung meron na kayo na pag-agreehan na venue, ako na magpa-process, ako na makikipag-usap doon sa location para ma-book natin yung venue. Okay? Meron po tayong early bird discount, 9,499 na lang po siya instead of 10,499. Okay? Just use the early bird na promo code earlybird-F2F. Ang gagawin nyo po dito kapag pumunta kayo ng website, digitalhomey.net, tapos punta kayo ng online courses, and then click nyo lang po yung face-to-face Facebook Ads 3-day incentive. Click nyo lang yung start course, and then upon checkout, gamitin nyo po yung promo code na earlybird-F2F. Okay, and then kapag nakapag-decide na kayo kung ano or kung saan, anong time, preferably Metro Manila sana guys. Kung madaming province dito, baka probably sa province tayo next time, wala namang problema. So majority po tayo kung saan po yung gusto po ng karamihan. Okay, and then I'm gonna share it more. Hindi pa tayo tapos. Then, see you there sa venue. As promised, I'm gonna raffle 3 winners ng one-on-one coaching. Okay, ito yung giveaway natin ngayong gabi. Pero para ma-qualify po kayo dito sa one-on-one coaching, punta po kayo dito sa page ko. Okay, may pinost ako na anong tawag dito? May pinost ako na video just earlier. Punta kayo ng page ko, Digital Homey. Okay, para ma-qualify natin. Then, etong post ko na ito, puro basurang leads lang. Comment dito F2F. Ito si Mike Cruz nag-F2F na. Comment F2F para kapag ni-raffle ko po yung inyong name, nandito po yung comment ninyo na F2F. Okay ba tayo doon? Ito po yung link ng post para diretso po kayo doon sa post natin. Grace period. Okay lang po Coach Wordy na add copy kahit sobrang haba? Yes. Okay? Pwede po. Okay? Comment nyo lang po dito F2F dito sa post po na to. And then magra-raffle po tayo ngayon. Okay? Kukunin ko yung mga pangalan nyo. Yes, may tanong? Wala? Okay. So, kukunin ko ngayong mga pangalan nyo ngayon. Ay, teka muna pala. Ay, hindi pala pwedeng i-copy tong ano. Hindi pwedeng i-copy. Paano kaya to? Teka muna. Paano ko pala to i-copy? Yung mga pangalan nyo. Comment nyo dun guys para ma-qualified kayo. Yung mga pangalan nyo dito sa Zoom. Paano ko ba copy ito? Yan, 14 comments. Yan. Teka, sandali lang muna. Ganito na lang para mas mabilis yung ating roleta ng kapalaran. Lagay ko dito sa Google Sheet para F2F webinar attendees. Okay. Share. Anyone with the link? Editor. Dito guys. Lagay nyo dito yung pangalan ninyo sa Google Sheet para may ano po natin yung copy. Yung mga pangalan nyo. Mairoleta po natin. Roleta ng kapalaran. Okay? Sige guys. Lagay yung pangalan ninyo dyan sa link na binigay ko. Dito rin ilalagay ko sa Telegram. GC po natin.
para kasama po kayo sa raffle. Sa ruleta ng kapalaran. Yan. Sige. Tingnan natin kung sino na nandito. Si Ma'am Brenda. Yan. Kapag move nyo lang yung pangalan nyo kung meron ng dito sa bandang baba para hindi kayo maglabo-labo dyan. Yan. Ayan. Ma'am Sir Jules, nandito na. RCJ, Chrysler, Sahid, Charlene. Sige, lagay nyo lang dyan. Refresh ko lang. Kasi baka magpatong-patong eh. No? Lagay nyo dun sa dulo yung iba para hindi kayo magpatong-patong. Wag mo naman masyadong dulo kasi baka mamaya hindi na kayo makita, hindi kayo makasama sa raffle. Sige. Refresh natin to. Sige, Mark Ordonia, Joseph. Sige, 51 kayo dito. Dapat 51 to. Kasi kung hindi, sorry, hindi ano. Yan, lagay nyo dyan yung, hindi ko alam saan ako add. Ma'am Vida, lagay nyo lang dyan sa ito yung sheet na binigay ko. Okay. Para kasama kayo sa raffle. Lagay nyo yung pangalan nyo dyan. O ilan lang to? Eto na. Ay, teka. Oo nga pala. Yung group chat. Ayan, ayan. Kasama kami, coach, sa bonus. Yes, kasama po kayo, Ma'am Carol. Okay? Okay na? Ayan, 32. Okay, time's up, guys. Kukunin ko na to. Papalitan ko na yung sharing nito. Wala nang makakapag-type. Okay, time's up. Restricted na to. And then, done. Okay? That's it. Pansit. And then, I'm gonna refresh. Hindi na kayo makakapag-type. Okay. Refresh ko pa ng isa. Ayan, wala nang sharing options yan. Okay, so delete ko to. Delete ko tong blanco dito. Delete ko yung blanco. Ito, and then delete, delete, and delete. Okay, refresh. And then, online, ano yan? Wheel of fortune. Wheel spinner. Spinner. Wheel of names. Okay, and then, lagay natin yung mga pangalan niya dito. Ay, Ma'am Cherry nandun sa baba. Tsaka si Jessa. Baka, delete rows. Delete row. Okay? And that's it. Sige. Okay na? Pasok natin dito. 38. Okay. Last si Ma'am Jessa. Alright. Tatlo. Pasok. And let's roll. Ito muna. May artista dito eh. May lamok na nagpapa-cute eh. Okay. Sino gusto manalo? Ayan na. Yan, ikot-ikot, ikot-ikot. Number 1, si Ma'am Vida. Ma'am Vida. Ma'am Vida, pwede ba natin tong pwede ba natin tong i-void kasi hindi pa naman tayo tapos sa hindi pa naman tayo tapos sa one-on-one coaching natin. Void 'yon. May pag-asa pa yung iba, pumayag si Ma'am Vida. Game. Walang nanalo. Void kasi hindi pa naman kami tapos ni Ma'am Vida. Ayan. Game. Yon. Ay, si Jerome. Jerome Espinosa. Ayan. Winner. Sayang. Sir Jerome Espinosa. Okay, winner number 1. Then,
Number 2. Sino gusto manalo? Nice, nice. Congratulations, Sir Jerome. Next. Si Paul Anthony ano to? De la Peña. Yon, Paul Anthony de la Peña. Congratulations. Isa pa. Yan. Lampasan si Sir Domingo. Yan. All right, last one more. Tara! Si Ma'am Grace. Ma'am Grace Tan. Yes. Ma'am Grace Tan. Sayang si malapit si Sir Rodolfo. Okay lang yung Sir Rodolfo. Cellphone naman, coach. Next. May makapamarapal ba natin yung cellphone? Ayan, maraming salamat. Congratulations sa nanalo ng ating one-on-one coaching. Message nyo ako dun sa natin, guys. Message nyo ako personal sa anong tawag dito sa Telegram. No? Ang Telegram, kung hindi nyo ako, Telegram username ko is digital-o-me. Okay, yan po yung username ko. Okay, message nyo ako para mag-schedule tayo ng one-on-one coaching natin. Okay, kasama po yung ad campaigns niyo. I-audit ko yung ad campaigns niyo. Okay, maraming salamat guys. Yung mga gusto mag-avail ng early bird, yung link is-send ko dito sa chat box para meron tayong discount doon sa ating click here to get the early bird promo. Okay, use early bird -F to F upon check out. Eto na, yan. Okay. And by the way guys, yung take all my courses na rin pala yan kapag ka nag face-to-face tayo, lahat ng courses ko, kuha nyo rin. Okay? Lifetime membership, take all my courses, join the bi-monthly coaching session. Kung anong ginagawa natin yan. Okay? Yon, maraming salamat sa mga nanalo. Yung mga gusto mag-avail nung early bird promo, just click the link na send ko na dun sa GC natin. And that's it, Pansit. Lahat ng nanalo, tatlong nanalo si Sir Jerome, Sir Paul, Ma'am Grace. Message me sa gagawa tayo ng GC tatlo sa Telegram. Alright? Maraming salamat guys. If you have any questions, just drop a message dun sa Telegram GC natin. I hope to see you guys face to face and pag-usapan natin hopefully April po ma-launch natin yung ating face to face. All right, thank you so much guys. I hope you were able to get value tonight session. And I'll be sending you guys kung gusto niyo magkaroon ng copy ng PDF file na presentation ko kanina, isi-send ko yan sa GC po natin, sa Telegram GC. All right? Thank you so much guys and I hope to see you face to face. Thank you and have a good night. Bye-bye. Thank you, Coach.